Mami Onyx, nung paggising ni Lilac at sinabi niya sa akin na may humawak sa kanyang paa o sa kanyang mga binti, Mami Onyx, ay humikab lamang ito at muli itong natulog. Sa pagkagulat ko sa pagdating ng doktor na sinabi ko sa kanya na nagising at natulog ulit ang anak ko, pinalabas agad nila ako at inasikaso nila ng madalian si Lilac, Mami Onyx. Kaya sobra akong nalulungkot at naiiyak sa mga sandaling iyon na hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Kaya nung nasa labas na ako, Mami Onyx, hindi ko namalayan na si Manoy Eugene ay nasa labas pa pala at hindi pa ito umuwi simula kagabi. Kaya nung kinausap niya ako na baka na kulam ang aking anak at naniniwala ba ako sa kulam, yun ang tanong niya. Hindi ko siya masagot kung oo o hindi kasi first time kong maka-encounter ng ganung salita na kulam, Mami Onyx. Kaya hindi man ako naniniwala, agad ako nag-oo kay Manoy Eugene, Mami Onyx. Kaya nahala kung buo na yung pagtiwala mo at desisyon mo na ilapit natin sa manggagamot o albularyo si Lilac, ay tara, samahan kita na puntahan natin ang bahay ng manggagamot para malaman natin kung ano talaga ang dahilan ng pagkaganyan ni Lilac. Layla, sige na. Manoy Eugene, hintayin ko muna yung doktor na lumabas at magsabi sa akin kung ano talagang nangyari sa anak ko. Baka may makita silang findings dahil biglaan ang pagkatulog ni Lilac. Gusto kong malaman kung anong dahilan. Sandali lang ho, Manoy Eugene. Sandali lang. Siya, sige. Walang problema. Basta ang mahalaga ay naniniwala ka at gusto mong magumaling yung anak mo. Kailangan talaga nating lumapit sa ganitong paraan. Hindi naman ito masama. Ang gusto lang natin ay matulungan yung bata. Kung sino talagang sumalbahe sa anak mo at kung anong dahilan ng pagkaganyan niya. Ayan na ang doktor. Papalapit na. Dok, kumusta ng anak ko? Anong nangyari sa anak ko, Dok? Mrs., huminahon ka. Pero ikanalulungkot kong ibalita sa'yo na nasa coma stage ang anak mo. Ha? Paano nangyari yun, Dok? Humikablad naman yung anak ko tapos natulog siya ulit. Paano? Sa anong dahilan? Bakit siya nakoma? Anong resulta ulit ng pagkuha nyo ng lab test sa anak ko? Nung una walang resulta. Baka ngayon meron na. Mrs., sinuri na namin ng mabuti ang iyong anak. Pero wala kami makita na resulta o indicator sa lab test gaya din ng nakaraan na lab test na ginawa namin sa kanya. Pero meron akong nakita sa anak mo na kung bakit siya humantong sa ganitong sitwasyon na nakoma siya. Sinadya ito ng iyong anak. Para ito ang tawag nito ay antisocial disorder. Gusto niyang iwasan ang nakakatakot at nakakalungkot niyang karanasan. Kaya ang tanging magagawa lamang natin, Mrs., ay ang pagdarasal na muli siya ay gigising at maging malakas ulit. Kasi sa lab test, wala kaming nakita, kundi sinat down mismo ng iyong anak ang kanyang sarili para maiwasan ang mga nakakatakot at nakakalungkot niyang karanasan sa buhay o dinanas sa ngayon. Kaya hintayin na lang natin kung kailan siya magising, Mrs. Ganun ba, Dok? Wala na bang ibang paraan para magising ang anak ko, Dok? Wala ba kayong gagawin? Mga equipment niyo? Wala ba kayong... Diyos ko... Mrs., sa ngayon, wala pa talaga tayong magawa kundi hintayin kung kailan makigising ang iyong anak. Sabayan na rin natin ang dasal. Sige, Mrs.
at ako'y magra-rounds pa sa ibang mga pasyente, maaari mo na siyang puntahan sa loob ng kanyang silid. Kakausapin mo lang siya, kwentuhan, kantahan. Malaking tulong iyon sa iyong anak. Excuse me. Salamat, Doc. Manoy Ay, Eugene. Laura, tatagan mo lang yung loob mo. Yan ang kailangan ng anak mo sa ngayon. Iyo, Buo na ba yung desisyon mo? papayag na ho ako. Ay, kung ganon ay mabuti. Samahan niyo po ako sa sinabi niyo na albularyo na titingin sa aking anak. Sige, Laura. Ano bang dapat ko gawin? Ano bang kailangan? Diyos ko. Huwag niyo po pabayaan ang aking anak. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Siya lang ang nag-iisang kaligayahan ko, Lord. Ay, Laura. Kailangan mong magpakatatag. Puntahan mo muna yung anak mo. Tingnan mo muna sa loob. Kakausapin mo. At dapat tumawag ka rin ng partidos mo na siyang magbabantay sa anak mo habang nandoon tayo sa bahay ng manggagamot. Magdala ka na rin ng damit niya na ginamit na. Kailangan yan doon. Sige na, pasukin mo muna yung anak mo sa room niya. At magpaalam ka at kausapin mo. Sige na. Sige ho, Manoy Eugene. Puntahan ko muna yung anak ko. Ni sa hinagap, hindi ko naisip na may mangyaring ganito sa anak ko. Diyos ko. Sige, Manoy Eugene. Puntahan ko muna yung anak ko sa loob. Na siya, sige Laura. At ako'y pupunta muna doon sa may tindahan at ako'y nagugutom. Mag-spend ka muna ng ilang oras dyan sa anak mo at ako'y uuwi muna. Kagabi pa ako hindi na uwi. Na siya, sige. Babalikan lang kita dito ha. Magdala ako ng pagkain. Tawagan mo na rin yung partidos mo. Nang pagbalik ko ay pupunta na tayo sa manggagamot. Para may maiwan din kay Lilac na magbabantay. Sige, Laura. Alis na rin ako. Manoy Eugene, maraming salamat ha. Dahil kahit hindi mo kami kaano-ano, kahit kapitbahay mo lang kami, pero nagmamalasakit kayo sa akin at sa anak ko. Manoy Eugene, tatanawin ko tong utang na loob sa iyo. Maraming salamat po. Sige ho, hintayin na lang kita dito sa ospital. Maraming salamat po, Manoy Eugene. Maraming salamat po talaga. Ay, Laura, huwag mong iisipin yan. Sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang din ang magkapitbahay, di ba? Parang anak na rin ang turing ko sa iyo at parang apo ko na rin si Lilac. Kaya huwag mong isipin yan na may utang na loob ka sa akin. Masaya ako na matulungan ko kayo, lalong-lalo na kay Lilac. Mabait na bata si Lilac. Kaya na, sige na. Alis na ako ha. At pasok ka na rin. Puntahan mo na yung bata. Sige ho, Manoy Eugene. Maraming salamat.
Sige po. Nakaalis na si Manny Eugene. Puntahan ko na yung anak ko sa kwarto niya. Ang hirap. Pero kailangan ko itong harapin. Buksan ko na itong pinto. Dandahanin ko lang. Hindi ko kayang makita yung anak ko pero kailangan. Oh my God, Lilac. Ang daming aparato na nakakapit sa'yo, anak. Lumaban ka. Lumaban ka, anak. Mahal na mahal kita. Hindi ko kayang mawala ka, Lilac. Lumaban ka, anak. Lumaban ka. Sana hindi magmaliw ang dati kong araw sa munti pang bata sa piling ni nanay. Ang bantay ko'y tala, Lilac. Anak. Lumaban ka. Lilac. Diyos ko. Tulungan niyo ang anak ko. Lilac.